Okay, ngayon naman ang ating topic ay the leader as a student of the Word. Kailangan nating pag-aralan ang salita ng Diyos para makilala natin siya. Hindi natin makikilala ang Panginoon sa sarili lang nating effort. Kailangan talagang makilala natin siya. Merong pangangailangan na makilala natin ang Panginoon. Lalo na tayong mga naglilingkod sa Panginoon, mahirap namang mag-share tayo sa iba nang hindi natin kilala yung isi-share natin. Kaya kailangan natin pag-aralan ang salita ng Diyos para makilala natin ang Panginoon. At napakatapat naman ng Diyos dahil kung ninanais natin siyang makilala, siya naman ay nagpapakilala lagi sa atin. Ang Diyos ay interesado na ipahayag ang kanyang sarili sa bawat sa atin kasi mahal niya tayo. Gusto ng Lord na sabihin sa atin kung sino siya. Kapag ang dalawang tao ay nagmamahal, ang kailangan nagkakakilala at ang Lord ganun siya katyaga na i-reveal ang kanyang sarili sa atin. So, dalawang bagay yan, di ba? Kinikilala natin ang Diyos, may pangangailangan tayo na kilalanin ang Diyos, at ang Diyos naman ay tapat na ipahayag kung sino siya sa atin. At ang Diyos ay napakabuting communicator. Talagang kahit nga sa panahon ni Moses, di ba, nagsasalita siya ng malapitan, bilang kaibigan lang. Ganoon, ang pagnanais ng Diyos na ipakilala sa atin ang kanyang sarili, talaga ikino-communicate ni Lord ang sarili niya sa atin. Ipinapahayag niya, pinapakilala niya sa atin kung sino siya sa tatlong bagay. Una, sa mga bagay na kanyang nilikha. Sa mga nakikita nating likha ng Diyos, di ba, lagi tayong namamangha at kapag napapunta tayo sa isang lugar na parang tahimik, maraming mga puno, magandang ambience, doon parang mas, sabi nga, nakaka-connect tayo sa nature, mas nakaka-connect tayo sa Panginoon. So, nakikilala natin ang Lord sa kanyang mga created things, sa kanyang mga miracles. Ano bang mga answered prayer mo? Ano bang mga bagay sa buhay mo ang nakita mo talaga ang kamay ng Diyos ang kumilos? May mga himala, may mga parang imposibleng mangyari, pero nangyari sa buhay mo. Yan po ay pagpapakilala ng Diyos sa atin. Kaya tinutugon ng Lord ang ating mga prayer ay para makilala natin siya na Diyos na tumutugon sa panalangin. Diyos na nagliligtas, Diyos na nagpo-provide, nanalangin ka ng provision, nag-provide ang Lord. So nagpakilala siya sa iyo sa pamamagitan ng mga himala. Pangatlo, at yung pinaka-main na nagpapakilala ang Diyos ay sa pamamagitan ng Bible. Sabi nga, ang Bible ay next sa pangatlong gift na binigay sa atin ng Panginoon. Una, si Lord Jesus. Pangalawa, ang Holy Spirit. At ang pangatlo, ang Word of God na regalo sa atin ng Panginoon. Kasi nga, gusto ng Lord na magpakilala siya sa atin. So, ang salitang Bible ay nagmula sa Greek word na Biblios, na ibig sabihin ay the book. Ito ay nahahati, alam nyo na to, pero review na lang po ito mga kapatid. Ito ay nahahati saan? Dalawang section. Una ay Old. Pangalawa ay New Testament. Ang Old Testament, ilang aklat po yan? 39. 39, kulang na dalawa. At ang New Testament ay 27. All in all, ito ay 66. 66 na libro na compile sa isang libro na bagaman ito ay may division na may kanya-kanyang pangalan ng libro, ito po ay consistent. Ibig sabihin, pare-pareho yan. Hindi nagbabago. Hindi yung nasa isa ay pinabulaanan ng isang book. Hindi, lagi sila ay consistent. Sila ay unity sa content at progressive yung truth. Ibig sabihin, para tayo nagbabasa ng isang serya, di ba? Nagsimula sa beginning, paangat ng paangat, progressive. Nakikita natin yung revelation ng Panginoon sa kanyang aklat. Kaya ang Biblia ay sana maging interesting para sa atin na pag-aralan ang Bible. Kasi ang Bible talaga ay ito yung sulat ng Diyos para sa atin. Maraming katawagan sa Bible. Sa English ay iba-iba, pero pag translate natin to sa Tagalog ay halos pare-pareho.
Sabi sa Romans, ito po ay mga assignment nyo na lang, bibigkasin ko na lang isa-isa. Sabi sa Romans 1:2 at sa 2 Timothy 3:15, ito ay Holy Scriptures o banal na kasulatan. Sabi sa Mark 12:24 at sa Luke 24:27, ito ay the Scriptures o ang kasulatan. Pagdating naman sa 2 Timothy 3:15, ito ay tinatawag na sacred writings o ang banal na sulat. Sa Romans 3:2, ito ay oracles of God. Sa Hebrews 4:12, ito ay Word of God. Iba-ibang katawagan sa Word of God, pero ang totoo po, ano mang itawag sa kanya, ito ay purong salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ito nahaluan ng salita ng tao. At ang lahat na nagsulat nito ay inspired by God. Ibig sabihin talagang pinangunahan o sabihin na natin sa madaling salita, diniktahan ng Diyos kung ano ang isusulat nila. Kaya walang conflict, walang contradiction sa laman ng Bible dahil ito ay mismo ang Diyos ang nagsalita sa bawat isang writer nito. Ang Bible ang oldest book in existence. Maraming mga textbook ang parang isang set lang gagamitin. Kapag may kapatid ka na ganun ding course ang kinuha, parang yung libro mo ay hindi niya na pwedeng gamitin kasi hindi na applicable. Pero ang Bible, sa lahat ng panahon, sa lahat ng age, sa lahat ng kultura ay applicable ang Bible. Kasi ito ay baga hindi naluluma talaga siya. Bagamat ito ay oldest book in existence, pero yung laman nito, kung ano yung content nito, ang sustansya meron ng Bible ay hindi po naluluma. Ito ay sinulat 4,000 years ago. So, wala pa tayo doon. Di malaman kung nasaan pa tayo niyan. Ay, sinulat na ang Bible 4,000 years ago. Pero sabi ko, applicable pa rin. Wala ka pa nang sinulat ang Bible. Pero bakit may mga sitwasyon ka sa buhay, nakikita mo ang kasagutan sa Bible? Ibig sabihin, talagang kilala talaga tayo ng Diyos. Alam na alam niya ang ating needs. At dahil ito ay inspired ng Holy Spirit, ang mga author na nagsulat nito ay independent sa isa't isa. Hindi sila nagtsikahan. Oy, ano bang ilalagay mo sa book na susulatin mo? Ako, ito susulat ko. Huwag mo kong gayahin, ha? Hindi gano'n. Kundi, ang lahat na nagsulat nito ay independent sa isa't isa. Kasi wala silang kinalaman sa isa't isa. Walang kopyahan ang pagsusulat ng Bible. At ito ay written for over a period of 1,600 years. Gaano katagal bago nabuo ang Bible? 1,600 years. At ang mga nagsulat nito ay nakatira sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, Africa, sa Asia, at sa Europe. So, kung titingnan natin, napaka mahiwaga talaga ng Bible. No? Ang hawak natin ngayong Bible ay ito na yung bunga noong 1,600 years na pagsusulat ng maraming tao na iba't ibang lipi, iba't ibang lengguwahe, iba't ibang occupation, iba't iba ang kalagayan sa buhay, pero makikita natin na iisa ang tinatakbo ng Biblia. Hindi nakaka-contradict sa isa't isa. Ang Old Testament ay nasulat sa Hebrew, maliban lamang sa Daniel at Ezra kung saan ito ay sinulat sa Aramaic. At ang New Testament ay nasulat po sa salitang Greek. So, kita natin iba-iba ang pagkasulat ng Bible. Pero hindi nagkakaiba-iba ang pinakakatas nito. Talagang nag-iisa lang. Ito ay nakasentro sa Panginoon sa kanyang pagliligtas at kung paano natin ipapamuhay yung kaligtasan na tinanggap natin sa ating Panginoon. Noong ang Bible ay lumabas, ito ay single book, unified book, without any contradiction. Sabi ko nga kanina, nangangahulugan na ang Diyos ay truly ang source ng Bible. Sa nakita nating pangyayari na iba-ibang tao, iba't ibang lengguwahe sa mahabang panahon, sa iba-ibang lugar, pero hindi sila nagkaka-contradict
nangangahulugan na ang Bible talaga ay inspired by God, na ang Bible, ang source ay ang Diyos, ang all-powerful at all-knowing God ang sumulat ng Bible. True to sa mga tao na kanyang pinili. Marami mga importanteng term na pwede natin i-consider. Lagi yung naririnig yung salitang revelation. Uy, ano ba yung revelation mo ngayong araw na to? Ano ba yung tinanggap mo sa Panginoon? Ang ibig sabihin ng revelation ay yung truth na tinanggap mo. Yung pong revelation na yan ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay student of the Word, hindi man kailangan napakahaba ang ma-receive mo sa Panginoon. Tinuturo yan sa ating quiet time, di ba? Hindi naman kailangan isulat mo ang buong Bible na binasa mo. Ano lang yung specific word na tinanggap mo na talagang may dating sa'yo. Yan yung revelation. At yan po ang talagang lagi nating kailangan. Bilang student of the Word, laging kailangan meron tayong revelation. Kasi yun ang bubuhay sa atin, yung revelation ng Panginoon. Ang revelation ng Lord ang magbibigay sigla sa atin. Pag wala tayong nare-receive sa Lord, minsan kasi parang nagbabasa tayo, wala tayong matanggap. Aral naman tayo. Pero parang wala, parang, ay, nakakalungkot. Wala tayong natatanggap na revelation mula sa Panginoon. Kasi talagang yung revelation ng Lord ang magbibigay ng sigla sa atin. Pangalawa, inspiration. Ibig sabihin ng inspiration ay yung record ng truth, kagaya ng ginawa sa Bible. Sila ay inspired ng Lord, kaya na-record nila yung truth mula sa Panginoon. Preservation. Paano ba nasulat? Ang Bible talaga, nakita natin na preserve siya eh. Dahil sinulat siya for over 1,600 years, pero nakarating sa ating mga kamay. Meron tayong Word of God na pinanghahawakan noon kasi na-preserve ang Bible, ang Word of God. Sumunod ay illumination. Kapag meron kang na-receive na truth at talagang naliwanagan ka dyan, yun ang tinatawag na illumination. Para bang, alam nyo yung pag sinabing click, di ba, ilaw, illumination, naliwanagan ka dahil sa tinanggap mong truth mula sa pagbabasa mo ng Word of God. At translation, ano ba translation ng Bible nyo? Ibig sabihin, anong salin? Kasi ang Bible nga po ay maraming salin, maraming wika, maraming salin, at lalo ngayon maraming translation ng Bible ang ginagamit natin. Depende sa kung ano yung parang komportable kang gamitin. Sumunod ay application. Ito ang pinakamahalaga. Application, putting yung truth na tinanggap mo into practice. Anumang pag-aaral, anumang revelation ng ating tinanggap ay parang mababaliwala lang siya kung hindi natin ipuput into practice. Kaya lagi nagtatanong tayo sa quiet time, di ba? O kahit sa Sunday message, ano bang take away mo? Anong na-receive mo? Ngayon, ang tanong, paano mo i-apply yan? Lagi nagtatanong tayo ng application kasi naandun din po yung buhay sa pag-a-apply. Naandun ng fruit, ang bunga, kung paano natin i-apply yung ating na-receive na truth. So, yan po ay ilan lang sa mga terminologies na ginagamit natin with regards to studying the Bible. Ngayon, ang tanong natin, bakit pa natin kailangan pag-aralan pang Bible? Maraming dahilan. Kanina nga, yung sinabi ko kanina, yun yung main points. Ba't natin kailangan pag-aralan ng Bible? Kasi we need to know God at ang Lord naman ay nagpapakilala sa atin. Pero marami pa pong mga bagay ang kailangan natin malaman kung bakit dapat natin pag-aralan ng Bible. Number 1, the Bible tells us to do so. Iniutos ng Bible na pag-aralan natin siya. Makikita natin yan sa Joshua 1:8. Do not let the book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do or to observe everything written in it so that you will be prosperous and successful. So naandun po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay command. Command sa atin na talagang pag-aralan ang salita ng Diyos. At sabi po sa 2 Timothy 2:15, para sa ating mga manggagawa, ang sabi ay, study to show yourself approved,
study to show yourself approved, a workman, nothing to be afraid, nothing to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, kailangan nating pag-aralan ang word of truth, ang word of God, para hindi nakakahiya. Huharap tayo sa ibang tao, wala tayong alam sa salita ng Diyos, di nakakahiya naman. Ayaw ng Lord. Bilang mga worker, gusto ng Lord na tayo ay approved sa kanyang harapan. Sa panumparaan, talagang mahusay tayo sa salita ng Diyos. Amen. At number 2, ito ay for spiritual growth. Kailangan talaga natin, hindi tayo lalago kung wala ang salita ng Diyos. Dahil sa 1 Peter 2, verse 2, ay kinukumpara tayo sa mga baby. Maging kagaya raw tayo ng mga newborn babe na ganoon na uuhaw sa gatas. Ang salita sa pure milk, sa pure word of God. Ganon tayo dapat. Kasi ang mga bata, ang unang pagkain talaga nila gatas Hindi naman yung solid food agad. Ganon, ikinukumpara ang word of God. Pure milk na kailangan natin para tayo ay lumago. Kaya nga po, kahit may bago pa lang attend sa church, diba? Ini-encourage natin sila, magbasa kayo ng salita ng Lord. Dahil hindi natin kayang palaguin ang sino man, ang word of God ang magpapalago sa atin. Amen. Number 3, ito ay weapon against Satan, sabi sa Ephesians 6:17. Ang word of take up the helmet of salvation. Take up the sword of the Spirit, which is the word of God. Yung word of God daw ay sword of the Spirit, diba? Kahit si Jesus, nung siya'y tinempt, diba? Anong pangwasiwas niya? Kay Satan, word of God. So, kailangan natin ang word of God para tayo ay magtagumpay laban sa gawa ng diablo. At sa number 4, ito ay kina-counteract niya ang mga maling doktrina. Meron tayong pantapat sa mga maling doktrina. Kaya nga po, nung nakaraan, nag-aral tayo ng truth encounter. Tinuturo sa atin dito yung mga katotohanan na dapat nating alam bilang Kristiyano para may pantapat tayo at hindi tayo maliligaw ng doktrina ng iba. Ito ay para sa ating spiritual and mental stability. Yung nga sabi ko sa Ephesians 4:14, hindi tayo malilinlang pag tayo ay may alam na salita ng Diyos. Number 6, for wisdom and knowledge. Lalo na tayong mga leader, kailangan natin ng wisdom. May mga hinaharap tayong sarili nating sitwasyon. At may mga tao din na inilalapit sa atin ang mga sitwasyon nila. Kaya kailangan natin ng wisdom and knowledge. Paano natin susolusyonan yung mga sitwasyon na meron tayo. Number 7, ito ay safeguard against sin. Yung the word of God ay panangga natin sa kasalanan. Kasi ang sabi po sa Psalms 119 verse 11, anong sabi niyan? Tinan mo, ako nawala. Ang sabi niya sa Psalms 119 verse 11, Thy word I hid in my heart that I may not sin against Thee. Yun daw, salita ng Diyos dapat nakatago sa ating puso. Pag ang puso natin ay punong-puno ng salita ng Diyos, maiingatan tayo sa pagkakasala. Kasi ang Holy Spirit, papaalala niya yung mga word na yun. Sa panahong tayo ay nahaharap sa mga temptation. Ang salita ng Diyos ay hope. Kaya kailangan natin siyang pag-aralan. Ang salita ng Diyos ay peace. Psalms 119:165, great peace ang ibinibigay, ang nakukuha ng mga nagmamahal sa salita ng Diyos. Great peace. Kaya kung wala kang peace, pumunta ka sa Word of God. At alam nyo, lalo na sa mga malaking desisyon o parang medyo mabigat na desisyon, ang presence of peace ang magdedetermine sa'yo na nasa tama kang desisyon mo sa buhay. At yan ay nagmumula nga po sa salita ng Diyos. Freedom and liberty, John 8:32, diba? Sabi doon, you shall know the truth and the truth shall set you free. Ang Word of God ay nagbibigay ng guidance and direction. Sabi sa Psalms 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa John 15:3,
cleansing, sabi doon ng Ama, nalinis na kayo sa pamamagitan ng aking mga salita. So, pag may mga kasalanan tayo nakikita sa ating buhay, di ba pag nagbabasa tayo ng Bible, pag talagang tayo ay willing na magpalinis sa Lord, yung Word of God ang naglilinis sa atin. Nakikita natin doon ang ating kalagayan at naihingi natin ito ng tawad sa Panginoon. At ang Word of God ay nag-strengthen sa atin, nagpapalakas sa atin. Number 4, nag-i-equip sa atin. Number 14, number 15, nagko-comfort. My comfort in affliction is your word. Your word quickens me. Nagpapalakas. Parang nagpapanauli ng buhay ang salita ng Diyos. Ang Word of God ay nagdadala ng healing. Ang Word of God ay tells us what we are to believe. Sinasabi dito kung anong dapat nating paniwalaan. Sa 2 Timothy 3:16 po rin yan. Yung ang kanyang salita ay ginagamit sa pag-rebuke, pag-reprove, pagpapabulaan sa maling doktrina at sa pag-i-instruct. At ito ay, pag may nadi-discover tayong lalo ng bagong revelation sa Word of God, anong naidudulot dito sa atin? Joy. Joy as joy in greater measure kapag nakaka-receive tayo ng, di ba, lalo nagpe-pray tayo, sinagot na ako ng Lord. May word na si Lord sa akin. Joy ang binibigay ng Word of God. At bakit pa natin kailangan pag-aralan ng Bible? Kasi mas minamahal natin ang Panginoon. Kaya pala hinahadlangan tayo ng kaaway na basahin ng Bible. Ayaw ng kaaway na mapuno tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Kasi sabi nga, the more we know Jesus, the more na minamahal natin siya. Kaya hinahadlangan tayo ng kaaway dyan na magbasa para hindi natin mahalin ang Panginoon. So, ang aking mga binanggit, lahat ito ay may command dito, bakit kailangan nating pag-aralan ng Bible, meron namang exhortation, pero lahat ito ay para sa ating ikabubuti. Nais ng Lord na mapabuti tayo, kaya binibigyan niya sa atin ang kanyang word. So, maaaring itanong mo, bakit minsan nahadlangan akong pag-aralan ng Bible? Tingnan nyo kung naandito kayo, ha? Dahilan nyo ba wala kayong time? Number 1, I don't have time. Number 2, I don't know how. Hindi ko alam paano. Pag hindi mo alam paano, di pag-aralan mo. I lack a quiet place. Minsan kasi parang wala talaga. Huwag maingay ang paligid mo, kaya nga po kailangan maaga. Maaga natin gagawin. I don't understand the Bible well enough. Talaga naman natural naman yun talaga sa atin. Hindi naman talaga natin buong-buong maiintindihan ng Bible. Natural lang yun. Hindi natin. Kasi Word of God dyan tayo kapos yung kaalaman natin na i-grasp ang buong sinasabi ng Bible. Pero may tulong naman sa atin ng Holy Spirit. I never developed the habit. Yun nga po, sabi ko sa inyo kanina. Kaya dapat nagde-develop tayo ng habit na pag-aralan ng Bible. Yung mag-set tayo ng time, ng place, na kung saan yun ang ating date sa Word of God. At eto ba, I usually forget. Lalo na pag nauna na ang mga trabaho. Kung ikaw ay nanay, madalas nauuna sa umaga ang maraming trabaho hanggang sa, nalimutan ko na, hindi na ako nakapagbasa. So, yan ang usual na mga excuses ba't hindi natin na pag-aaralan ng Bible. Pero merong mga ways kung paano natin matatanggap ang Word of God. Number 1, hearing the Word of God. Sa pakikinig, kagaya nito, may nagsasalita ng Word of God. Ang pakikinig ng Word of God at pagte-take down, kapag ginawa daw natin na nag-take down tayo ay, pag nakinig lang tayo, 10% ang naiiwan sa atin. So palagay ko, dahil walang nag-take, no. Ito na naman ako. Mamaya, wala na yung 10%. Nalimutan na lahat, palagay ko, di ba? Kaya kailangan, pero meron naman tayong material. At kapag nakikinig, pero nagte-take note tayo, mariretain ang 50%.
Yan yung sa pakikinig ng Word of God. Pagbabasa naman ng Word of God, pangalawa, una pakikinig, pangalawa pagbabasa, ito yung paano tayo makaka-receive ng Word of God. Kailangan ginagawa natin on a daily basis. At kapag tayo ay nagbasa, 70% ang nare-retain sa ating binasa. Pero siguro depende sa edad, no? Pag umiidad na, baka yung 70% ay bumababa. Kahit ako minsan nagbabasa ako, paulit-ulit kong binabasa kasi babasa ko, parang nalimutan ko na agad. Kaya sa isang chapter, ilang beses ko yung babasahin kasi parang, nabasa ko ba to? Parang hindi ko naman nadaanan to. Pero kababasa ko lang. Kasi yung memory medyo nababawasan na. Pero kailangan pa rin talaga nating patuloy na magbasa ng Word of God. Ang pagbabasa ng Word of God, nagpapatalino yan eh. At number 3, bukod sa pagkinig, pagbabasa, pag-aaral, studying the Word of God. A man of God is a man of the Word. Kung sinasabi mo man of God ka, woman of God, dapat ay man and woman of the Word ka. Puno ka ng salita ng Diyos. Makikinig tayo, magbabasa, pag-aaralan. So, tatlong pala yun. Nakikinig tayo sa maramihan, nagbabasa tayo sa marami rin, nagbabasa rin tayo sa personal. Parang palalim siya ng palalim. At pinag-aaralan natin ang Word of God. Kailangan matutunan natin paano pakainin yung ating sarili, hindi lang sa nagdedepende tayo sa weekly service, sa midweek service para makakain ng Word of God. Kailangan matutunan natin na pag-aralan ang salita ng Diyos on our own. At pang-apat, papalalim pa, minememorize natin yung Word of God. Kapag may mga na-memorize tayong Word of God, kagaya ni Jesus, yung temptation na inoffer sa kanya ni Satan, madali niyang napagtagumpayan. Ang Word of God ay dapat laging available para mapagtagumpayan natin yung mga atake ng kaaway sa kanya. Ang Word of God ay kagaya ng isang treasure na dapat daw ay laging nakadeposit. Diba? Treasure, pakalat-kalat ba lang yan? Hindi naman, diba? Nakatago yan. Ganon din ang Word of God. Dapat meron tayong Word of God na nakatago sa ating puso, nakareserba, na anytime pwede nating i-withdraw. Lalo na sa panahong pag tayo nakaka-encounter ng hard times. Ay dapat meron mga naka-impact tayo dyan. Meron tayong mahuhugot sa panahon ng may mga sitwasyon tayo, may pag-aalinlangan, may mga kabigatan sa buhay. Ang pantapat natin dyan ay Word of God. So ano yung 5 bagay na para makatanggap tayo ng Word of God? Hearing, reading, studying, memorizing, and pang-5 ay meditating. Meditate. Meditate the Word of God. Ibig sabihin ng meditate ay yung inuulit-ulit mong isip-isipin at paano ko ba ma-i-apply ito? Ano bang sinasabi talaga ni Lord sa akin dito? Yun po yung meditating. Nag-iisip na tayo ng paraan paano natin i-apply at epektibo po yan. Isa sa mga epektibong pagtanggap sa salita ng Diyos ay ang pag-meditate. Ano ba ang sinasabi? O ano ba talaga, Panginoon, ang sinasabi mo sa akin patungkol sa salitang ito? So, importante yan mga kapatid na yung pag-receive natin ng Word of God ay tumataas ang antas. Hindi lang sa tayo puro basa, puro pakinig. Dapat may personal time pag-aaral, may pag-memorize at may pag-meditate. 3 ingredients for personal Bible study. Anong kailangan para magkaroon tayo ng talagang intentional na Bible study para sa ating sarili? Kailangan natin, syempre, understood na yung kailangan natin ng Bible. Kailangan natin mag-set ng time. Kailangan yung ating heart, yung attitude ng ating heart ay talagang gusto mong makatanggap sa Panginoon. So, heart attitude. At pangatlo, kailangan tayong mayroong methods ng pag-aaral. Method. Saan ka ba komportable? Ako, komportable akong mag-pray muna ako, komportable ako mag-worship muna bago ako magbasa. Minsan komportable ako, depende sa leading. Minsan nagpe-pray muna
Alam nyo, minsan kapag nauna yung prayer ko, siyempre, pray. Tapos nagbasa ako ng Word of God, at yung pinapag-pray ko, nakita ko doon sa akin, binabasa, ay, amen. Yan ang sinasabi sa akin ng Lord. Kaya mas gusto ko yung gano'n. Na parang kinukompare niya doon sa Word niya. Kaya dapat makuha natin, magkaroon tayo ng saan ba talaga nakakapag-speak sa akin ng Lord. Kapag inuna ko mag-pray, pag inuna kong magbasa o inuna kong tumahimik lang, saan? Kasi kailangan nating makuha yung talagang ating method na makakarinig tayo sa ating Panginoon. At choosing the right Bible. Ngayon, lalo ngayon, maraming iba-ibang klaseng Bible. Marami palang klase ang Bible. Una, ang tinatawag na Translation Bible. Ibig sabihin ng Translation Bible ay literal na translation mula sa original na pagkasulat, mula sa original Hebrew o Greek na isinalin sa English. Ang kabilang dyan ay yung King James, New King James, New American Standard Bible at NIV o New International Version. NIV ang pinakaunang Bible ko, bagong batang-batang Christian ako, NIV ang unang naging Bible ko. Kasi ito daw po ay ginagamit sa malalim na pag-aaral kasi ito yung original, galing sa original na salin, yung mga Bible na nabanggit ko. Meron namang tinatawag na paraphrase Bible. Ano ba yung mga paraphrase Bible? Ang paraphrase Bible ay mga Bible na parang may kasama na explanation, mas mahaba siya kaysa ibang mga Bible. At nakikita niyo minsan, meron siyang sulat, tapos may mga naka-enclose parenthesis pa, parang may mga explanation siya sa loob. Mga komentary yan mula sa original thought. At ginagamit to, yung parang nakikita natin yung overview ng iba. Sa habang nagbabasa, mas nakikita natin yung big picture ng mga lugar, tao at event. Ilan dito ay AB, LB, RSN, RSB, GNB, CB. Ngayon parang yun ding yung dito. Nalimutan ko tuloy ginagamit na madalas na translation ng Bible. Pero may nabasa po ako. Pero isang Bible siyang sinasuggest na huwag gamitin na parang sa preaching at kasi pwede siya parang reference lang kasi masyado na siyang mababaw kasi parang naipaliwanag na lahat doon sa translation na yon. Parang pag binasa mo yon, hindi ka na mag-iisip hindi ka na mag-meditate ano bang sinasabi kasi naandun na lahat. Pwede siya as yung reference, commentary gamitin, pero yung parang text na pang araw-araw ay hindi rin ina-advise kasi parang hindi ka na nga mag-meditate na andun na lahat. So, ang paraphrase Bible ay maganda sa mga beginners kasi parang mas nauunawaan. Pero siguro habang tayo ay nag-aaral, lumalalim sa Panginoon, at tayo na mga nagtuturo, mas maganda ang gamitin natin yung translation Bible, yung talagang galing sa original na translation. Pangatlo ay The Passion. Naalala ko ngayon. Yun, hindi sinasuggest. So, yun po. Pangatlo ay reference Bible. Reference Bible ay mga cross-reference. Meron kaming ganito ay yung, New Living Translation yata. Mayroon na siyang yung mismong Bible. Tapos sa isang side niya, andoon yung mga cross-reference na verse na may kaugnayan doon sa mga verse na parang nagsasuggest siya ng ibang mga verse na may kaugnayan. So, magandang gumamit nito, lalo na yung mga nag-aaral para makita mo yung para mga supporting verse doon sa iyong mga pagtuturo. Kasi ina-explain dito, sinasagot ang tanong na who, what, when, and why. Minsan nga po may mga picture pa to. So, madaling pag-aralan. Ito, tawag dito ay
uh, reference Bible. So, importante ang reference Bible lalo na sa mga nagtuturo. At lalo na po ngayon, sa internet marami tayong mga helps, Bible study helps, kung talagang tayo seryoso sa pag-aaral sa Word of God. Hindi kagaya nung unang-unang panahon namin na kung wala kang concordance, wala kang sarili mong mga commentary, mahirap pagturo noon kasi para talagang sariling sikap. Kung wala kang ma-receive sa Lord, anong ituturo mo? Kasi wala kang ibang source talaga noong hindi pa usong internet. Hindi ka naman basta makakabili ng mga concordance. Ang meron lang noon yung talagang mga pastor na may kaya. Ang kasi makapal yon. At yung mga Thompson Chain Reference Bible, walang bihira ang merong ganoon. So talagang sariling sikap sa School of the Holy Spirit ka para ikaw ay may maituro. Pero ngayon po, ang daming mga available na sources para mapag-aralan natin ang Word of God. Maraming mga Bible tools na makakatulong sa atin para madagdagan yung ating mga pag-aaral. Na andyan nga po yung concordance, dictionary, commentary, atlas o yung historical book, reference Bible, Bible with different version. Ngayon, ang daming version ng Bible. Mag-search ka lang sa internet, i-type mo yung verse na gusto mo. Halimbawa, Luke 2:36. Ilagay mo lahat yung different translation, lalabas na lahat. So, mapag-compare mo siya kung ano yung magagamit mo. So, ngayon po ay talagang madali na makapag-aral. Madali nang mag-prepare ng ituturo. Ito lang ang napaka-importante at ito yung ma-share ko sa inyo na kailangan bago tayo makapag-prepare ng isang pag-aaral. O kung tayo is student of the word, siyempre, na-expect na hindi lang sa'yo yung matututunan mo. Kaya tayo naging student kasi mag-teacher tayo, magtuturo tayo. Parang yung regular na teacher, di ba? Sila bago naging teacher, naging estudyante muna siya. Tayo, bago maging teacher sa leader, as a teacher, kailangan mo na maging sa leader as a student tayo. So, napakahalaga yung pag-aaral. Ang sinashare ko kanina ay ang isang tip. Sa dinami-dami ngayon ng pwede nating maging source ng pag-aaral, minsan malilito ka rin. Kailangan mag-ingat ka rin. Ano ba yung papakinggan mo? Sino ang mga pinapakinggan mo? Alin yung makakatulong talaga sa'yo? Kasi po ako, hindi talaga ako masyadong nakikinig sa mga pagtuturo ng iba. Hindi ako masyadong yung may regular time talaga manood ng video ng mga iba-ibang preacher, hindi po ako masyadong mahilig doon. Ang ginagawa ko, napaka-importante sa akin, lalo ako yung magtuturo, meron akong ma-receive na specific na nag-minister sa akin. Kasi yun ang pinaka-base ko yun ang pinaka-pagmumulan ko. Kasi sa dami-dami ng ino-offer ngayon sa online, pwede ka naman pumili ng ito na lang kaya turo ko. O ito kaya, ito mas maganda to. Ito parang, may temptation na ganoon. Kaya, napaka-importante na meron ka muna personal mong na-receive. Kaya nga po, napaka-importante ng pag-aaral. Meron tayong personal na tinanggap mula sa Panginoon. Yung sinel ko kanina kay Ana, personal ko munang na-receive yun. Tapos, nung meron akong idea, meron akong revelations na patungkol doon na ako nag-aral, doon na ako naghanap ng mga helps. Ang ginagawa ko, magbasa ako ng basa ng mga komentary. At sinabi ni Tito, itatype ko lang yung, Luke ganito, lalabas na syempre, maraming mga suggested na mga teaching dyan. Babasahin ko lang yun ang babasahin hanggang sa kung ano lang yung talagang makuha ko na naiintindihan ko at kaya kong ipaliwanag base doon sa text na aking ituturo. So, hindi po lahat yun ay talagang mahirap yung depende ka lahat sa tools na wala talaga yung kung ano yung personal na tinanggap mo sa Panginoon. Napaka-importante bilang student of the Word na meron tayong personal na tinatanggap sa Panginoon na pagsisimulan ng lahat pa nating ituturo. Yun ang ating tatandaan. Meron kang personal. Kaya nga po, saan nagmumula yan? Sa ating quiet time.
Magmumula yan dyan. Kaya, papasok pa rin yung student of the Word. Kailangan talaga nating mag-aral ng Word of God para makilala natin ang Panginoon at maipakilala naman natin siya sa iba. So, maraming tools, pero ingat lang po sa paggamit ng mga tools. Baka naman sa kagagamit natin ng mga tools, wala na talaga yung sarili mong revelation sa'yo. Pinag-aralan natin yung revelation, yung specific na tinanggap mo sa Panginoon, parang lumundag ang puso mo, na parang ito para sa akin. So, doon magsisimula. Kumbaga, magsisimula siya sa maliit na buto na kakailanganin mong mag-aral para yung butong natanggap mo na yun, na revelation na yun ay lumago, lumawak at maituro mo ngayon sa iba. Yan po. At ang sunod naman ay some Bible study methods. Una, devotional Bible study methods. Yung simple getting and giving the Bible study. Yung kung ano yung tinanggap mo, simple. Meron yung chapter summary, method of Bible study. Ang Bible ngayon parang ano-ano na siya. Ayan, pwede chapter. Pwede naman yung, di ba, by paragraph. Minsan, by paragraph, meron ng matatanggap sa... Ang mga Bible ngayon, divided na into paragraph. Di ba? May mga kanya-kanya na silang title. Character method of Bible study. Yung kukuha ka ng isang character sa Bible at yun ang expound mo patungkol sa buhay niya. The book background method of Bible study o yung pinagmula ng background ng text mo. Biographical method of Bible study o maaaring patungkol din to doon sa character na napili mo. The verse by verse method of Bible study. Siguro ito yung verse by verse, ito yung expository. At the word study method of the Bible. So maraming study method ng pag-aaral ng Bible. Nasa atin kung saan tayo mas applicable, mas nagagawa mo na maayos yan. Ako, alibawa, magbabasa ako ng Bible, syempre. Habang nag-quiet time ako, pag may nabasa kong paragraph na parang, parang ang gandang igawa to ng nakakagawa na ako ng mga points. Pero yan ay parang, outline pa lang. Kailangan pang i-develop yan para sa further na pag-aaral at maituro mo naman sa iba. Kumbaga, kinukuha ko ng mga personal. Halimbawa, nagbasa ako sa chapter na ganito, nakita ko, parang tinuturo sa akin dito yung mga points para hindi ako mag-alala. Nakalagay doon, 1, 2, 1, nakita ko sa verse na ganito, 2, parang nasa verse na ganito. So, nagsisimula na akong magawa ng Bible study na gano'n. So, mga kapatid, ang Lord po ay nag-iimbita na talagang pag-aralan natin ang kanyang word. Kasi mahal tayo ng Panginoon, nais ng Lord na magpakilala pa sa atin. God bless you po.